Maki-joyride na, dito lang sa Lakwa Chika. Isa na namang makabuluhang lakwatsa at chikahan ang hatid namin sa inyo ngayong Tuesday morning dito lamang sa Lakwa Chika. Ako si classmate Dave. Ayan mga classmate, kumusta? Tuesday morning na naman at magkakasama ulit tayo. So kumusta naman ang inyong mga weekend? Yes, noong weekend nga ay Bonifacio Day. At kasabay din ng Bonifacio Day ay before Bonifacio Day ay ginanap yung Miss Earth dito sa UP Diliman, doon sa UP Theater. At talagang nakaka-proud kasi ang nagwagi ay kapwa nating Pilipino, 'di ba? Si Miss Jamie Herrell na mula pa sa Cebu City. Yes. Tapos maraming ang naririnig akong mga issue kasi hometown decision daw. Pero talaga namang masabi kong napaka-deserving ni Miss Philippines na magwagi doon sa Miss Earth. 'Di ba? Tapos kinabukasan naman ng Bonifacio Day, may mga kumakalat sa Facebook ng mga litrato. Yes. Tapos pinapakita nito yung parang irony ng naganap na competition, ng naganap na pageant. Kasi 'di ba Miss Earth, dapat pinopromote nito yung kalinisan, yung pagpapalaga sa ating kalikasan, at syempre pag-stop ng global warming at iba pang environmental issues. Pero kinabukasan, yes, kumalat nga sa social media yung mga litrato na mayroong mga basura sa tabi ng UP Theater. Yes, nagkakalat. So, ayun nga ang isa sa mga issue na kinarap din ng Miss Earth dito sa UP Diliman. So, noong November 30 din ay yung Bonifacio Day. Kasunod, yung Bonifacio Day. So, ipinagdiriwang natin na yung kaarawan ng ating isang bayani na si Andres Bonifacio. Yes, alam nyo ba na si Andres Bonifacio talagang may tuturuan kong pinaka-favorite na pambansang na bayani dahil sa kanyang katapangan na ipinakita, 'di ba? Noong 1880s laban sa mga Kastila, 'di ba? Talagang binuwis niya ang kanyang buhay para sa kasarinlan ng ating bansa. So ngayong week din ay ang ating last week of classes. So ayan na mga classmate, talagang haggard 'di ba? Ako pagdating ko dito sa station, talagang mula pa ako sa klase ko kanina kasi reporting namin kanina. Tapos ayan, medyo nakaka-pressure na rin kasi last week na din of classes, sabi ko nga kanina, at talagang meron na akong isang linggo para isalbang aking semester, 'di ba, dito sa UP Diliman. At next week ang ating exam week, 'di ba? So ngayon, ipapakilala natin ang ating guests para sa umagang ito. Okay. So ang una nating guest ay isa siyang second year BS Applied Physics at member ng UP Astronomical Society. Walang iba kundi si classmate Ansel John Campaner. Hello, classmate Ansel. Hello and good morning, classmate. Yes, good morning, classmate. Ayan, tapos meron pa tayong isang classmate dito sa ating station. Siya ay si Christian Alfred Soriano. Hello, classmate Alfred. Hello, classmate Dave. So, di ba, member ka rin ng UP Astronomical Society? Medyo kaka-member lang. Kaka-member lang. Tapos, ang kurso mo ay BS Civil Engineering. Yes. Tanungin mo na kita, bakit ka napadpad sa ganoong org? Di ba, medyo nagkakalayo ang UP Astronomical Society tapos Civil Engineering? Pero ano kasi, it's the love for astronomy. Yun yung nagdala sa akin sa org na to. Charot, for the love of astronomy. Bakit noong high school ka ba, favorite mo din yung mga subject na may astronomy? Oo, pati rin nung bata pa ako. Pati nung bata ka pa. Talaga naman, di ba? Kahit nasa BS Civil Engineering ka, talagang ginagawa mo pa rin ng paraan para mapunta ka sa field na paborito mo talaga, di ba? So, ayan naman si ating classmate Ansel. Hello, classmate Ansel. Hi, classmate Dave. Ayan, isa kang BS Applied Physics, tapos member ka rin ng UP Astronomical Society. Yes.
So, UP Astronomical Society, ikaw, bakit ka napadpad sa org na ito? Actually, na-post Favorite lang mo siya din? ng blockmate ko sa Mm-mm. Facebook group namin. Then, ako kasi, kaya ako nag-physics on the first hand kasi sobrang interested talaga ako sa astronomy. So, ayun, parang I saw it as a sign. Then, I went to their, apps or So, ayun, naging member ako. Yay! Aba, talaga naman. Yes, so last year ka pa ba member ng org? Yes. Mm-mm. Saktong 1 year, 1 month na. 1 year, 1 month. Yeah. Ngayon, Hindi Ngayon. naman, yeah. Approximately. approximately. Bakit si classmate Alfred, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayong taon mo lang naisipan mag-join ng org? Mm-mm. Kasi this sem ko lang din nalaman yung may org pala na for astronomy enthusiasts. Mhm. Tapos, ayun, cool pala siya, ganyan. Tapos, amazing. Kasi, makikilala mo yung mga tao na mahilig din. Pare-pareho kayo ng gusto, gano'n, na mahilig din sila sa astronomy. Kaya, ayun, nasalihan naming sumama. Talaga naman. Kumusta naman kayo ngayon? Yung Hell Week ninyo? Wala pang tulog, 3 araw na. 3 araw. Talaga? Paano ka lang bubuhay na wala tulog ng 3 araw? Bakit? Marami bang requirements, papers? Sunod-sunod na exam. Sunod-sunod na exam. Oh my God, nakaka-relate din ako. Ikaw naman, classmate Ansel, paano mo hinahandle lang yung Hell Week? Natutulog. Mas Natutulog. mahalaga ang tulog kaysa sa grades. Joke lang po. Ganun ba? Okay. Di ba, minsan kailangan din natin bigyan ng pahinga yung sarili natin. Pero tuwing Hell Week, talaga hindi naman may iwasan na kukulangin tayo ng pahinga, di ba? Actually, classmate ko itong si classmate Ansel sa isang subject. Tapos meron pa kaming isang 10-page paper. Then, meron Diba? pang separate na term paper. At may isang separate term paper. Ganyan katindang Hell Week namin. So, ayan. So, ito, bibisitahin natin ng isang popular na venue for stargazing. Tapos, this is where you can find the largest operational telescope in the country. Tapos, ito din ay isang venue for the educational field trips of most schools in Metro Manila. So, talagang binibisita. At ito ay nandito sa University of the Philippines Diliman Campus, kung saan nandoon din yung UP Astronomical Society na kanilang organization. So, ito ay walang iba kundi ang Pag-asa Observatory in UP Diliman. So, ayan, so magbabalik po tayo mamaya. Magbabalik po tayo. Stay tuned po for Tourist Attack. Answer our question of the week. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon ng magpangalan ng star, ano ito at bakit. Tapos send in text messages at DZUP mobile number 0927-220-8332. At bisitahin din ang aming Facebook account www.facebook.com/lakwachika.dzup1602. Tapos i-tweet din kami sa Lakwachika DZUP. At of course, visit DZUP website dzup.org. Magbabalik ang Lakwachika! Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. Nagbabalik po ang Lakwat Chika. Ako muli ang inyong classmate Dave at kasama pa rin po natin ngayong umaga si classmate Ansel. Hello, classmate Ansel. Hello ulit. And of course, ang ating classmate Alfred. Hi. So, kanina nga kinumusta natin sila at ipinakilala din natin, inintroduce din natin ang ating pupuntahan ngayong umaga. Ngayon, makasama natin ang ating classmate Michelle. Hi, classmate Mitch. Hi, yes. Hi mga classmates. Sorry po at na-late na naman ako dahil, medyo traffic. Ang dami kayang, di ba nga nasa nabanggit mo kanina, no, classmate Dave, na puro hell week ng mga tao. So, ang daming late nagigising, ganoon kasi ang daming ginagawa. So, kaya siguro ako na traffic din. Ang daming tao nagmamadali papuntang class. Correct, oo. Ayan. So, classmate Ansel at classmate Alfred nga, no, nung first segment ay nabanggit nga natin na taga-Astronomical Society kayo, tama? At ang pupuntahan natin ngayon ay syempre ang Pag-asa Conservatory dito nga sa loob ng UP Diliman. So, saan nga ba banda sa UPD campus matatagpuan ang Pag-asa Conservatory? So, ano lang Observatory. Observatory. Sorry. Sa ano lang po siya, madadaanan siya pag sumakay ka ng Toki. Makita mo siya sa tabi ng ng Che. Tapos sa likod siya ng ng Chem.
Sa likod siya ng chemistry building. Apo, Tama? sa IC. Chemistry. So, kapag, for example, galing sa labas talaga yung mga ka-chicks natin. So, paano sila makarating? Siyempre, sasakyan muna nila, saan ba? Kunwari, LRT, ganon. Kunwari, kung galing LRT Katipunan, syempre sasakay sila ng Katipunan Jeep papunta ng loob ng UP. Then, if sobrang unfamiliar pa talaga sila ng UP, isasuggest ko na syempre na sumakay na sila ng Toki na Jeep kasi dadaan siya sa mismong tapat nung Pag-asa Astronomical Observatory. Okay, so accessible din naman pala kahit papano. Hindi naman mawawala, no? Tsaka I'm sure naman maraming matatanungan yung mga ka-chicks natin na may balak pumunta dito. For the information of everybody, yung Toki po, yan po yung jeep dito sa loob ng UP Diliman, na dumadaan sa iba't ibang colleges na nasa sulok ng UP Diliman, Opo, diba? yun po yung hindi masyadong nadadaanan ng mga mas common na jeeps. Yes. Kaya po siya baliktad ng ikot kasi nga medyo baliktad ruta po niya, yung rota. Oo. Kabaliktaran ng Yes. ikot. Pero Trivia. every Monday wala pong Toki ha. Kung plano yung bisitahin yung UP Diliman Observatory, wala pong Toki sa Monday at Saturday at Sunday. Yeah, sa weekend. So, ayan. Pwede namang mag-schedule ng ibang araw. O kaya kung gusto niya talaga, pwede din pong sa may Vinzons. Tama? Then, ano na lang, magtanong-tanong lang sila. Dire-diretso lang po kasi yun. Tapos, madadaanan mo na po talaga yung Pag-asa Astronomical Observatory. Malapit lang naman. Hindi tanaw sila na tanaw mapapagod na po kung yan. maglalakad sila. Hindi po. Yes. Masaya din kasi maglakad-lakad dito sa Opo. UP, diba? So, open ba ito sa lahat namang gustong pumunta? Itong UPD Observatory? Sa pagkakalam ko, open siya. Pero usually kasi, pag kumari may mga gusto mag-field trip, ganun, ang ginagawa, nagsisend sila ng letter of request sa Pag-asa mismo. Pero usually, pag gusto nilang mag-observe, gamitin yung scope, ganun, open naman siya. Free ba? Or may bayad? Or what? Sa pagkakaalam ko po, free siya. Free siya. Oo. Kahit na student ka or hindi. Talagang open siya. Apo. Okay. Ang maganda kasi open talaga. So, anytime pwede naming bisitahin yung observatory ninyo. So, kung talagang maraming tao, like field trip nga, ganun, kaya yun yung kailangan magpa-schedule. Apo. Tama. Pero kung, for example, group of friends lang, tas mahaba break ninyo, ganun, tas gusto nyo yung pumunta doon or what, malay nyo, marami pang ibang iska na hindi pa nakabisita doon, diba? Hindi pa rin ako nakapunta doon. Diba? Kasi hindi Kasama pa ako pala nakapunta tayo doon. So, kung gusto namin, malay ninyo, pwede. Pwede Kasi po. konti lang naman kami. Apo. Okay, sige. Diba? Kung gusto nyo mag-relax ngayong Hello Week, after ng mga classes nyo, punta na kayo doon. So, kailan ba pinakamagandang pumunta sa lugar na ito? Well, siguro po, pag hindi cloudy din, tsaka, usually kasi, ang Pag-asa Astronomical Observatory, nagpapa-obs sila every astronomical event. So, ang pinakamalapit ngayon is on December 13, 14, which is yung Saturday, Sunday? Yeah. Tama, Saturday, Sunday. Geminids. Before po ng Lantern Parade. Yeah, Oo. opo. Which is yung Geminids Meteor Shower. So, sobrang known yung Geminids Meteor Shower as isang spectacular meteor shower dahil sa dami ng meteors na nakikita. So ano yun? So, kung gusto nyong experience for the first time yung Pag-asa Astronomical Observatory, ito na po yung isa sa mga ideal times. Okay. Yung meteor shower ba yan, na pwede ba yung makita kahit nasa labas lang ako ng bahay namin? Opo. Pwede. Pero mas maganda talaga. yes. Prefer talaga na sa mga lugar na tulad ng observatory siya tingnan, di ba? Opo. Kung up Para mas close nila ma-enjoy. gusto makita, tama. Oo. Opo. Pero expected syempre na dadagsain siya ng mga tao. Kasi nga, nabanggit din yun na kilalang kilala siya. Tama. Yung date, lalo na yung date na yun, tsaka yung meteor shower na yun, marami talaga. Minsan nga may media pang dumarating. 2 days? 13 and 14? Kasi yung peak niyo po kasi ng meteor shower, usually during early morning. So, mga 12 to 4 a.m. So, dun madalas ma-peak yung meteor shower. So, ayun, kaya 2 days siya. Actually, yung meteor shower mismo, naglalast siya na for long. Yung peak lang niya yung naglalast ng 2 days. Like 2 days. Okay. Pero kung sabihin natin yung mga ka-chicks natin gusto nilang makita yung doon nga sa peak na 12 to 4, ganun.
Hindi ba nagko-close yung observatory? Or 24 hours ba what? siya? Oo. Well, yung observatory, 24 hours operational yun. Kasi syempre, yung mga astronomical event, nakikita nyo lang siya pag gabi. Mm-mm. So, wala ka namang makitang stars sa umaga except yung sun. So, parang wala ka rin makikita. Ganun. So, kaya usually, kaya open talaga siya 24 hours. Kahit sa mga outsiders nga, open pa rin siya ng ganong oras? Opo. Tsaka ang maganda pa doon, free siya na ginagawa ng Pag-asa. Mm-mm. So, ayun, open siya. So, magandang step din pala yun, no? Siyempre, para mas maging exposed yung mga tao to it, I guess, no? Kaya ginawa nilang accessible yung observatory na yun. Talaga lang, dapat lang talaga maging accessible din sa tao, di ba? So, yun ang isa sa mga major na dapat abangan ngayong December. Apo. So, ano pa bang iba yung activities bukod dito sa meteor shower na ito? Meron pa bang ibang mga ginaganap yung inyong astronomical society or yung sa observatory man lang na mga major events? Well, my next major event sa NISMED naman pero siya. Kasi meron din silang observatory sa NISMED. Tapos this Friday siya, December 5, meron silang open house. So, marami kayong matututunan, hindi lang tungkol sa kasi pwede yung puntahan yung telescope nila sa NISMED, which is usually hindi nila ginagawa kasi hindi nila binubuksan yun for public use usually. So, pag pupunta kayo sa Friday, hindi lang yun yung mapupuntahan nyo, marami rin silang mga ibang pinapagawa like gagamit ng scopes or magpapa-stargazing, ganon, may mga star maps, pwede nyo ring tignan. So, Very nice. wait, pagpasok ng observatory, pwede ba kayo mag-paint ng picture sa mga utak namin kung anong itsura niya? So, yung observatory mismo as in yung sa may scope na or doon lang sa labas? Or from labas hanggang pagpasok Sige. sa loob? So, from labas, may kita nyo may isang malaking dome doon. Yung nasa loob ng dome na yon ay nandun yung telescope. Then, Okay. katabi ng dome na yon may parang platform, may platform sa taas. Which is, ayun yung madalas na tinatambayan ng mga tao tuwing may astronomical event kasi hihiga sila doon, tapos tumitingin sa sky. Tapos, doon naman doon sa loob ng dome na yon fully automated yung telescope. As in, makikita mo siyang malaki. Yung yung telescope kasi doon, yung 45 centimeter refracting telescope. So, malaki talaga siya. As in, magugulat ka. Kasi yun nga, as said earlier, nasa Pag-asa Astronomical Observatory yung largest computerized operating telescope dito sa Philippines. Okay. So, ganun yung makikita nga natin. Dome, tama, dome. At pagpasok mo, yun ay may platform and of course, yung scope. Tama. Doon pa yung kulay pula na dome. Yung Oo. kulay pula na dome. Ito yung sa mismong Pag-asa Observatory. Yung sa NISMED Observatory naman, ganun din ba yung itsura niya? Or Ganun din siya. Parang Dome dome din din siya. siya. Pero hindi mo siya makikita agad pag tinignan mo ang NISMED. Kasi medyo maraming buildings. Tapos medyo 4th floor ba yun? Or mas mataas siya so hindi mo rin siya masyado makikita. Okay. Pero nasabi ninyo, di ba may event nga sa NISMED? Yun ba, magiging open siya for the public? Or Opo. Open Open house po siya. So parang you can go there tapos pwede rin kayong sumilip sa scope, ganun. Kasi mag-a-assist po yung org namin sa pag-handle ng event din. Kasi 50 years na ang NISMED. So, ayun, magse-celebrate sila ngayon. Kaya magpapa-open house sila. Tapos sobrang bongga daw niya, sabi nung Ayun, mga ka-chicks. Dapat natin yung puntahan. madami pala tayong dapat abangan, no? Dito rin yan sa UP naman, di ba? Yung NISMED. Yung NISMED naman, paano ba sila makakarating ng NISMED? Saan banda yung NISMED? sa likod po ng CAL. Sa likod mismo. okay. College of Arts College and of Letters. Arts and Letters. Yes po. So sa mga ka-checks po natin, no, kahit anong jeep po ay dumadaan sa tapat ng College of Arts and Letters. At galing dun sa jeep stop, dediretso lang po, tama? Dediretso lang po at sa kabilang kanto, NISMED na po. Hindi naman din siya mahirap mahanap kasi may sign. Sa pagkakaalam ko din, di ba, pwede rin sumakay ng Toki kapag pupunta sa NISMED, oo. Pwede. Tapos bababa ka lang sa harapan nun. Mm-mm. Kaya mga ka-chicks, sakay din kayo ng Toki, di ba?
So, ayan. So, may mga, sa labas ng observatory, meron bang mga nagbebenta ng pagkain, di ba? Siyempre, naglalakwatsa tayo. Gugutumin syempre, yung mga gutumin. ka-chicks natin. So, meron ba doon mga kainan? Mga kiosk? Sadly, wala. Wala. Okay. Walang masyadong mga malapit na kainan sa observatory, sa Pag-asa. Sa Pag-asa doon. Sa area na yon. Opo. So mga ka-chicks, magdala na lang kayo ng inyong mga sariling mga baon. Yes. Pero speaking of baon at pagkain, pwede bang kumain sa loob ng observatory? Well, sa loob mismo nung may scope, syempre hindi. Kasi merong mga, mga computers na delicate equipment. Okay. Pero doon sa labas, doon sa mga may platform sa taas na tinatawag na sun deck, pwedeng kumain doon na, kasi nga di ba nakahiga kayo, ina-appreciate niyo yung sky. So pwede naman kayong kumain doon. Tsaka mag-chummy-chummy kasama ng friends. Pero sa loob, parang Sa loob, bawal. bawal talaga. Syempre, di ba? Baka meron tayong matapunan ng tubig. Mapabayad pa ng hindi oras. Correct. Delikado yun. Tapos yung sa sun deck, doon ba ginaganap yung doon ba napapanood talaga ng maganda yung mga dapat panoorin sa kalangitan? Oo. Except syempre yung mga kailangan mo ng telescope. Kasi, pero pag naman kasi, may mga telescopes din naman po kasi ang Pag-asa. Tsaka may mga telescopes din po kami. Kasi usually naman, pag may events, nag-incorporate yung org namin with Pag-asa. Okay. So, maglalabas kami ng scopes, then, ayun, free for all naman siya. Kasi magagamit niyo yung scopes, makasilip kayo. Kaya ayun. So, maganda Alright, talaga. sige. Magiging big event nga pala talaga siya. And walang kailangan ikatakot yung mga ka-chicks natin. Kasi, makikater. Oo, Makikater talaga. maraming mga tao na mag-cater sa kanila. So, prepared. Tapos And wala may pang mag-guide. Yes, Diba? free. Wala pang bayad, free. Oo, kung gusto niyo po ng natin to. kakaibang experience, mga ka-chicks, ay pwede po pala to. At syempre, accessible siya, di ba? Oo. At syempre po, for next segment, bago po tayo magtuloy sa ating lakwatsa, stay tuned po. Next segment ay Concerned Citizen Attack naman po yung ating tatalakayin. Answer our question of the week. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na magpangalan ng star, ano ito at bakit? Maaari niyo po kaming i-text sa 0927-220-8332. Promote with us by leaving messages on Facebook, Lakwachika sa DZUP 1602. I-tweet nyo rin kami mga ka-chicks at Lakwachika DZUP. Visit DZUP website, dzup.org. Bago po tayo mag-break mga ka-chicks, calendar boy po muna tayo. Calendar girl po muna tayo. Kasama po si classmate Achi. Yes, come out for love, the 2014 Metro Manila Pride March. In celebrating Metro Manila Pride's 20th anniversary, we're stripping down to the core of our cause, love. On December 6, 2014 at 12 p.m. Remedios Circle, Malate, Manila. For more info, visit facebook.com/Metro Manila Pride. Christmas Toys and Collectibles Fair 2014. The annual Toys and Collectibles Fair is back on its 9th year. It's more than just a toy convention because it is also a Christmas party venue for all hobbyists, geeks, and otakus. Let's have a joyful and fun celebration of Christmas this December 12, 13, and 14 at the SM Megatrade Hall to SM Mega Mall at 11 a.m. to 10 p.m. For more info, visit facebook.com/toyconph. As the UP class Socialite Sparking Hope for the Youth is an annual tree lighting event aimed at giving awareness to social issues in the Philippines today through donating to chosen beneficiaries. It revolves on children's rights, the right to dream, and to a better future. Buy a lantern worth 250 pesos and you can choose your own sticker design, and each design represents a child's right. So this coming December 5, 2014 at the College of Architecture Complex. All proceeds will be donated to My Rights Savings Kids in Peril Incorporation. Order now at tinyurl.com/socialite jars or visit their Facebook page at facebook.com/UPCLAS Socialite. So, and last but not the least, UP Economic Society Food Gasam goes to UP. Be a part of the ultimate food experience. Taste and rate the signature dishes of these
up-and-coming food businesses, Baking Bad, Black Kings Bar, Cafe Lustro, and many more. Be there on December 3, 2014 at 3 to 7 p.m. at the Bahay ng Alumni, UP Diliman. Again, ako po si classmate Achi para sa Calendar Girl. Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. Bago po tayo magbalik sa ating paglalakwatsa, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! At sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa! Ayan mga ka-chicks, nagbabalik po kami dito sa Lakwa Chika. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si classmate Mitch. Ako naman ang inyong classmate Dave. At syempre kasama natin ang ating mga guests for today, si classmate Ansel. Hello. At si classmate Alfred. Hi. Ayan, napag-usapan nga natin nung second and third segments, no? Na accessible nga naman pala talaga yung observatory nga. At open siya for the public and free admission, mga ka-chicks. At talagang may magga-guide daw sa kanila at sa inyo, rather, pagpasok ninyo doon. So, hindi naman kayo malolost or what na hindi nyo alam yung gagawin niyo doon. At worthwhile talaga siyang puntahan. Tama? Opo. So, December 13, 14 nga, no? Dapat abangan daw ng mga ka-chicks natin dahil may meteor shower. Tapos Yan. ngayon din 5, meron din silang dapat abangan sa NISMED kasi open din. Open house, tama? Open house. Open house yung tawag doon. At paano sila ulit makakapunta dito sa observatory, classmate Ansel? Sa Pag-asa? Sa Pag-asa Astronomical Observatory? Yes. So ayun, if pwede kang bumaba ng Vinsons, then lakarin mo na lang siya hanggang tapat. May kita mo kaagad siya kasi pataas siya. So para siyang hill. Actually, Pag-asa Hill nga yung tawag namin doon. Pag-asa. Tapos Pag-asa Hill. Okay. hill na may pag-asa. Joke lang. So, ayun. May kita mo siya kaagad kasi may mga agaw ng scope na nandun. Then, kita mo kaagad yung dome na color red. Color red yung baba, then white yung taas. Okay, sige. Sa segment naman na to, no, pag-usapan natin, concerned citizen attack nga. So, yung mga issues, siguro, na related doon. Hindi naman talaga issues. Or kung paano, for example, yung behavior ng mga usually pupunta doon. Mga ganon. nakikita nyo na dapat pa ma-improve. So, una, sino yung mga kadalasang pumupunta dito sa Pag-asa Observatory? Well, pag field trips, yung mga estudyante, mga bata, children of all ages. Then, meron din syempre yung mga college students na nahatak ng either ng mga members namin or mga nakasubscribe sa Facebook page namin, then may event, so pupunta sila doon. Okay. So, di ba sinabi ninyo na free nga to kanina, no? Inuulit-ulit talaga natin yun para maengganyo yung mga ka-checks natin na pumunta. Ano yung kailangan nilang dalhin? Meron ba, for example, ID ba or what? Wala naman? Wala naman kasi, most of the time, kami na yung nagpro-provide ng hinihigaan nila doon, ng mats. Then, kompleto na talaga. Siguro, insect repellent. Kasi medyo malamok. Then, okay. either jacket or kumot, lalo na if Malamig. mag-stay ka overnight. Kasi ang lamig po talaga. Pwede talaga mag-overnight doon? Pwede. 12 to 4. Oo. Usually ba napupuno yung area mismo ng mga taong natutulog doon? Pag mga may major events, may mga times nga na hindi ka na makakahiga like nung lunar eclipse. Yes. As in, nakatayo na lahat ng tao, punong-puno yung Pag-asa. Meron pa sa baba. Kasi ang dami ring astronomy enthusiasts na nagpapakita during major events. So, masyashock ka sa mga reactions nila pag nakakita sila ng lunar eclipse, shooting stars. So, ayun, masaya silang panoorin. Dito lang ba talaga yung observatory? Tama, dito lang talaga sa Pag-asa ba? As in, sa loob ng UP Diliman. Dito lang sila pwedeng magkaroon ng ganong experience? Well, sa dalawa, yun yung medyo open for public kasi na gamitin. Kasi yung mga ibang observatories, medyo usually mag-letter of request ka pa talaga kahit na medyo bibisita ka lang, ganon. So, ayun. Actually, as far as I know, 3 observatories ang meron dito sa UP Diliman. Oo. So, yung isa is yun nga, yung Pag-asa Observatory. Okay.
Tapos yung sa NISMED, meron din sila. Tapos ang alam ko rin, meron ng UP Eng. Meron din. May observatory din sa Eng. Under yata ng Geodetic Eng department. So, ayun. Familiar lang po kami dun sa dalawa dun sa Yung sure nyo Pag-asa, sa tsaka NISMED. sa tsaka sa NISMED. Pag-asa. Okay. Mm-mm. So, di ba nasabi nyo kanina, talagang marami ang pumupunta dito, lalo na kapag may talagang kailangang tingnan or May major event major nga. event. Yes. So, ano nga bang maximum capacity ng lugar? mga ilang tao? Estimate nyo na estimate lang. nyo na lang. Dami eh. Nung last year nga ata, dun sa Geminids, last year. Last So, year. sa halos last year na talaga. Umabot ata ng, hindi ko sure if 200 or 500. Kasi, marami talaga, as in punong-puno. Kasi minsan, most of the time, nagpapa-register din po kasi kami dun sa mga sa mga pumupunta doon. Syempre, para, documentation na lang din. Yes, oo. Para, pag may nawala, pwedeng, So, doon, umabot ata ng 200 or 500, hindi ko sure. 200 to 500, parang ganun. Nakatayo na yung mga tao nito. Nakatayo na. Kasi, sobrang dami. Kasi, paano ko ba may estimate yung size nun? Paano? Hindi ko rin. Ang dami kasi talaga na Malaki kasi pumupunta. siya. Oo. Kahit yung sa NISMED, yung sa December 5, ang ina-expect nilang number of people na pumunta is like 500 to 1,000. Okay. Mas malaki yung observatory ng NISMED ba kaysa sa Pag-asa or parehong size lang sila or what? Well, yung sa Pag-asa, NISMED, ang alam ko, mas malaki yung space nila doon. Mas malaking space. Pero Okay. yung scope at yung dome, parang pareho lang naman. Pero mas malaki yung scope dun sa Pag-asa. Malaki kasi yung space sa NISMED kasi building siya. Okay. As in maraming building. So, ayun, maraming floors. Yung sa Pag-asa Astronomical Observatory kasi, one floor lang, tapos yung pangalawang floor ay na yung platform na for observations. Okay, sige. Gets. Oo. Kaya pala parang mas malaki yung ina-expect nilang pupunta sa NISMED. Tama? Apo. Okay. Paano, for example, di ba yun yung nakatayo? Sabi niyo mga 200 to 500 people. Pag nakalapag yung mga hihigaan nila, tingin ninyo, mga ilan yung kakasya dun sa space? Parang mahirap. Mahirap po i-estimate kasi pag maraming tao, parang nire-request na lang po namin nakatayo. Nakatayo Kasi, na lang. syempre, people need space. Wow! Yung mga guests Hashtag po natin humuhugot. Bakit ganon? So, nasabi nyo rin kayo, di ba, na kayo minsan nagpro-provide ng mga higaan nila. Oo. So, ano yun? Personal yung dinadala kayong mga members or talagang meron yung... Yung Astrosoc. Astronomical Astrosoc. Society mismo. Sa tambayan po namin kasi, yung dun din sa Pag-asa. So, meron na rin kaming mats doon, gano'n. Tapos, banig din. may banig din, tapos mga pinapahiram na lang din sila pagka, pag public observations. Parang ang saya gawing bonding Oo. ng barkada to or kahit family, no? Sobra po. Parang interesting. Pag may oras nga tayo, mga ka-chicks, after ng Hell Week Diba? at bago 13 mag-Christmas at break or 14. during Christmas break, open naman siya forever. Wow! Forever. Tama, di ba? Open talaga siya. Open ba siya pag Christmas? Mm-mm. Open po, pero... nandun naman po yung mga tao ng Pag-asa, pero baka mawala po kami since Christmas oo, wala, break. wala Ayun, po yun. sabagay. Siyempre, Christmas break po. At estudyante din po sila. Sina classmate Ansel at classmate Alfred. Uuwi po sila ng kung saan-saan man. Yan. Pero marami nga naman tayong oras pa para pumunta ngayon. Kahit na ilang minutes lang, no, dumaan tayo or what, Yes po. break sa mga ACADS natin. Break Ganun. ACAD. So, kailan ba pinakamaraming pumupunta dito? So, sa mga events na yun talaga. Opo. Pinakamarami. Besides those events, meron pang other months, for example, all throughout the year. Ano mo yung mga, naka-schedule ba, for example, yung mga, mga ganong Months. happenings? Astronomical Astronomical events, events. yes. Usually, naka-schedule na siya. Tapos parang, ino-open na nila for public use, ganun. Pagka alam nilang meron, tapos, tawag dito, kailangan, parang ipakita nila sa public, ganun. So, parang yun, ino-open nila. Halos every month ba merong mga nangyayaring ganon?
Actually, halos every month may meteor shower. Pero hindi ang Pag-asa Astronomical Observatory. Hindi ko parang nagpapa-observe sila every may meteor shower, which is halos every month. Pero yung org po namin, since syempre, estudyante rin po kami. So, pag sumakto sa every month weekday, may event. oo, pag sumakto sa weekday, hindi na makakapag-obs dahil preferably overnight nga po yung mga observation na ganun, di ba? Para full experience. Opo. So, yun talaga yung ma-advise ninyo sa mga ka-chicks natin na kung gusto nila full experience talaga ng astronomical event, yung ma-witness nila overnight. Opo. Safe naman. Safe naman po. Pero syempre, to be safe na rin, parang please take watch of your own belongings na lang. Oo. So, yun nga, oo. Pero, paano na maintain yung mga mismong equipment? Gaya na nabanggit nyo kanina, syempre mga scope, ganun. Marami pang iba, di ba? Opo. Syempre, mamahalin yung mga ano na to. Sobrang expensive ng mga to. Ano yung mga precautions or mga rules ng mismong place para maalagaan nila yung lugar mismo? Well, may precautions po na parang hindi na po namin pinapahawak yung scopes except yung iba. Yung may mga mamahalin kasi po talagang scopes na hindi na pinapahawak. Pwedeng sumilip pero as much as possible, wag hawakan kasi baka matumba. Lalo na sa, 'di ba, Pag-asa Hill pa naman 'yon minsan. So, medyo uneven yung surface. So, matulak, baka tumumba, mamahalin pa naman. Napapantayan naman. Opo, kasi usually per telescope may mga 2 tao po siguro or 3. So, ayun, may nag-ooperate, may nag-a-assist pa sa mga tao. Okay. Estimate mo, ilan ang mga telescope doon sa loob ng inyong observatory? Marami po. Kasi may separate scopes yung org namin. Then may separate scopes din yung Pag-asa mismo. Opo. Pero syempre yung spotlight nga is yung si Andre, yung pinakamalaki sa telescope. Gaano kalaki si Andre? Wow. Parang tao, no? Gaano kalaki yung scope na to? Parang pet. Kasi biggest siya. Tama? Opo. Biggest siya. Gaano kalaki estimate ninyo? Hindi na naman tayo sa estimate, no? Nahihirapan ba kayo mag-estimate, no? Kasing laki ng jeep o mas malaki pa sa jeep. Hindi naman po siguro abot sa jeep. Hindi pa afford ng Philippines ng ganun. Na ganun kalaki. Opo. So, actually, ngayon, donated nga siya ng Japan yung telescope natin sa Pag-asa Astronomical Observatory. Donated siya by Japan. Okay, curious lang din. Saan nakakakuha ng funds yung mismong observatory? Kung may idea man kayo. Sa government. Kasi siya, under the government naman ng Pag-asa eh. So, medyo sponsor-sponsoran din siguro sila. Siguro. Pero yung mostly, siguro, binibigyan sila ng budget, then sila na yung mismong nag-aalat. Kasi diba, maraming sectors ang Pag-asa. May meteorological na sector, which is yun yung parang priority ngayon, diba? Okay. Paano yung mga telescopes doon? Parang hindi ba siya napag-iiwanan ng panahon or talagang yung mga bagong telescope yung mga nandun? Honestly, kung ikukumpara mo siya syempre sa mga first world countries, talagang napag-iiwanan. Oo, napag-iiwanan siya. Pero, if hindi naman kasi tayo hardcore astronomers, di ba? Ano lang naman tayo astronomy enthusiasts. Yes. So, kahit napag-iiwanan yung equipments natin, basta mahal mo yung astronomy, then nagamit mo yung instruments na yon, mapapawaw ka na talaga. Yun pa lang. Ano pa kaya, kung further mag-improve, tapos, edi mas wow for people. Kasi nga ngayon pa lang, ganun naka-amazing para sa atin yun, no? Pero kayo, ramdam nyo ba talaga na nagbibigay sa inyong gobyerno or nagkakaroon silang tulong sa inyo? Sa field na yan? Actually, hindi ko po sure kasi hindi naman po kami Pag-asa. Ano lang po kami, separate, nag-incorporate lang naman po kasi yung separate bodies po kasi ang Pag-asa tsaka yung org po namin, UP Astronomical
society. Okay. So, ayun, medyo wala akong idea dun sa... Okay lang. Ayan, mga ka-chicks, no? Stay tuned po sa ating last segment. Mamaya, ang question of the week po. Kung bibigyan ka ng chance, mapangalan ng isang star, ano yon at bakit? At of course, send in text messages to DZUP mobile number 0927-220-8332. You guys can also leave us messages on Facebook, Lakwa Chika sa DZUP 1602. Follow us on Twitter, twitter.com/lakwachika DZUP. At bisitahin din namin DZUP website, dzup.org. Magbabalik ang Lakwa Chika! Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika. Nagbabalik po ang Lakwa Chika. Ako muli ang inyong classmate Dave. At ako po si classmate Mitch. At syempre po kasama po natin pa rin si classmate Ansel at si classmate Alfred. Good morning, classmate. Good morning. Yan. Classmate. Opo, no, mga ka-chicks, si classmate Alfred po at si classmate Ansel ay na-tour na po tayo sa Pag-asa Astronomical Observatory. Oo. At paulit-ulit nga natin sinasabi na mabilis lang siyang puntahan. So, pwede po ninyong bisitahin kung gusto lang ninyo ng kakaibang experience. Tapos Tama libre, ba? diba? Libre. Oo. Libreng-libre. Yes. Kung ito, last question para sa inyo. Parang last thing you would want to say to our listeners na bakit nila pupuntahan yung Pag-asa Astronomical Observatory? Bakit nila pupunta ng Pag-asa Astronomical Observatory? Well, para sa akin, para maka-experience ng kakaibang nightlife. Wow. Oo, kakaibang nightlife nga Oo. naman yun. Hindi yung typical nightlife Ibang na iniisip klaseng natin. nightlife. Opo. Oo. Yes. Ikaw naman, classmate Alfred. Well, kasi pag gusto mo lang talaga makakita ng mga magagandang bagay, mga heavenly bodies, gano'n. Daan lang kayo. Literally, Ibang heavenly heavenly bodies. bodies. So, talagang yung heavenly bodies talaga. Oo. Tapos diba, kapag nandun tayo, parang it's a nice place para mag-contemplate, diba? Mag-isip-isip. Kasi nakita mo lang mga stars. Diba? Yes. Oo. At ito mga ka-chicks, no, marami-rami pong sumagot ng ating question of the week. Kung bibigyan ka ng chance mapangalan ng isang star, ano yun at bakit? Sabi na ating classmate na si Nico Verba, paano ba sa ito? Halcyon. Halcyon. Para Para daw peaceful. peaceful. Yun ang pangalan ng isang org ko, Halcyon. Meaning peaceful talaga. Okay, ito. Sabi ating classmate na si Anne Baladad, Hermione daw after my favorite book character. Yan. Sabi naman ni classmate April May Dalangin, Ambrosia with question mark kasi hindi daw siya sure kung bakit. Feeling niya lang. Sabi ating classmate na si Liet Laguda, Celeste. Wala lang kasi ang ganda. Celeste or Celeste? Sabi naman ng ating classmate Brian Jurao, si Nora, dahil si Nora ay superstar. Yan, marami-rami po pong sumagot mga ka-chicks. Pwede nyo pong tingnan yan sa aming Facebook page. At ito po pala, pahabol po ng ating mga TD po sa booth, no? Sabi nila, Twinkle, Twinkle, Little Star. Sabi po ng ating executive producer na si classmate Eliza. Oo. May dami pa ninyong sagot. Mga classmate Ansel naman, siya classmate Alfred. Ano sa inyo? Para sa inyo, kung may chance kayo magpangalan ng isang star. Well, ako, papangalanan ko siyang Riles. 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 Like yung Tagalog ng train tracks. Kasi short siya. Yun yung pangalan ng batch namin sa Astro. Yung kaka-members lang. Riles. Kasi short siya for Rivedere Lestel, which is Italian for We Beheld Once Again the Stars. Ayun. Trivia yun. May hugot na naman. Hugot na Pero naman. magandang hugot siya. Okay. Classmate Ansel. Medyo may hugot din eh. Ad Astra kasi siya, part siya ng motto ng org namin, which is yung Ad Astra per Aspera, which means to the stars through the difficulties. So, Wow. Ad Astra. Wow. Classmate Dave? Parang nahiya ako sumagot sa mga sagot nila. Sobrang Kanina pa, pinag-isipan. diba? No? Hashtag hugot talaga. Classmate Dave. Ako, Ano para sa'yo? of course, yung pangalan ko, Dave. Oo nga naman. Siyempre, love your own. Oo, Dave, para siyempre kapangalan ko, diba? Ikaw naman, classmate Mitch. Wala akong maisip. Pero naisip ko
nagagandahan kasi sa pangalan Anastasia. Mhm. Ewan ko. So, parang feeling ko maganda lang siyang, Anastasia. very feminine, no? Maganda lang siyang name ng star. Yan. At ayan, mga ka-chicks, no? Isang oras na naman po na makabuluhang Lakwatsa Chikahan ang hatid namin sa inyo dito lamang po sa Lakwa Chika. Stay tuned po next week for even more Lakwatsa. Send in text messages to 0927-220-8332. You can promote with us and leave messages on Facebook as well. That's facebook.com/lakwachika.dzup1602. Tweet us at Lakwachika DZUP. At bisitahin din namin DZUP website, dzup.org. Bago po tayo mag-end, may gusto pa ba kayong huling sabihin? Batiin, classmate Alfred, classmate Ansel? Syempre, magandang umaga sa aming mga orgmates na sa UP Asosok. And Mhm. if you want to know more about astronomy and the future events, you can like us on Facebook at www.facebook.com/UP Asosok, and please follow us on Twitter at UP Asosok. Yan. At syempre, invite nyo din sila sa December 13 Punta rin and 14. punta rin kayo sa sa Geminids Meteor Shower, which is an annual event. Yun nga, yung super gandang meteor shower talaga siya on December Super 13, ganda. 14. Take note. Oo. 13 at 14. 13 at Yes. 14, Before guys. Lantern Parade. Oo. Oo. After Hell Week. So, pwedeng pang-relax yun, mga ka-chicks. Todo nyo na hanggang Lantern Parade yung pag-chill natin. Before tayo umuwi sa ating mga Oo, probinsya. deserve naman ata nating lahat yun. Ayan. So, mga ka-chicks, next program po natin, stay tuned po for Talatugtugan. Ang Lakwa Chika po ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Abangan po ang boses ng estudyante strip 10 to 11 a.m. sa himpilang ito. Bukas po, Samahang Bidang-Bida, kasama po si classmate Cristel, and wala po si classmate Robert bukas. Pero si classmate Cristel po makakasama pa rin natin sa Samahang Bidang-Bida. Ayan po, isang oras na naman po ng makabuluhang Lakwatsa Chikahan ang hatid namin sa inyo dito lamang sa Lakwa Lakwa Chika. Chika. Ako po si classmate Mitch. At ako naman, ang inyong classmate Dave. Yun po, next week po ulit, Lakwa Chika. Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika.